Kabanata 1141 ay nalantad. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ni Yao Qing ay sobrang kalmado, tulad ng isang pool ng tubig. Malinaw na walang pagbabago sa panloob na chi, ngunit pinaramdam nito sa mga tao na ito ay hindi maarap. Ito ang aura ng isang nangungunang eksperto. Sa pagtingin kay Yao Qing sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Qin Yu na napakamot sa kanyang ulo. With this kid's acting skills, if he was to go into the entertainment industry, malamang siya na ang magiging best actor. Ang ilang mga nakatataas sa hindi masyadong kalayuan ay wala sa isip ni Qin Yu. Napatingin sila sa lalaking nakasuot ng itim na damit sa harapan nila, at patuloy na tumutulo ang pawis sa kanilang mga noo. Ang takot na bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso ay naging dahilan upang wala silang kahit katiting na intensyon na lumaban. Ikaw ay isang tagapag-alaga ng landas. Bakit ka napunta dito? Nanguna si Yan Yongfo upang ibinaba ang kanyang malakas na kinatatayuan at itinago ang kanyang gilid. Medyo nanginginig ang boses niya. Pawis na pawis ang iba pang mga tao. Ang ilan sa kanila ay nanginginig pa. Nagulat ang mga tao sa paligid. Walong makapangyarihang figure iyon. Ilang sandali lang ang nakalipas, nagkaroon sila ng anyo ng isang bathala na bumababa sa mundong mortal. Bakit biglang nagbago ang ugali nila? Karamihan sa mga tao ay walang anumang konsepto ng isang Dao Protector. Sa katunayan, wala silang alam na mga Dao Protector. Kaya naman, natural silang nabigla sa tindig ng isang makapangyarihang figure. Let's go. Naglabas lang ng dalawang salita si Yao Qing. Mga ad ng pop future. Gayunpaman, paano magkakasundo si Yan Yongfo sa kanyang puso? Nahihiya siyang ngumiti at sinabi, Lord Dao Protector, alam ko ang tungkol sa relasyon mo at ni Qin Yu, ngunit. Sabi ko umalis ka na, hindi mo ba naiintindihan? Pinutol ni Yao Qing ang mga salita ni Yan Yongfo. Agad na tumahimik si Yan Yongfo. Nanuyam ang kanyang lalamunan at napalunok, ngunit hindi siya makapagsalita. Ano? Gusto mo bang hamanin ang dignidad ng mga tagapangalaga? Muling tanong ni Yao Qing. Dahan-dahan niyang itinaas ang paa at humakbang pasulong. Ang hakbang na ito ay walang alinlangan na lubhang mapanganib. Hindi lang si Yan Yongfo ang kinabahan, maging ang puso ni Qin Yu ay nakabitin sa ere. Ang batang ito ay adik sa pag-arte, tama ba? Nagmura si Qin Yu sa kanyang puso. Kung ang Yan Yongfo na iyon ay gumawa ng hakbang upang subukan siya, ito ay magiging mahirap. I don't dare. Ngunit mabilis na nakapili si Yan Yongfo. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabing, natural na hindi kami nangangahas na hamanin ang kamahalan. Isang bagay lang ang gusto kong itanong sa iyo. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, tumingin si Yan Yongfo kay Qin Yu at sinabi sa malalim na boses, masisiguro kung pakakawalan ko siya ngayon, ngunit kailangan mo ring mangako sa kanya. Pangako. Bahagyang itinaas ni Yao Qing ang kanyang ulo. Sinabi ni Yan Yongfo sa malalim na boses, tama. Gusto kong ipangako ni Qin Yu na kapag tumuntong siya sa makapangyarihang kaharian, hindi niya tayo hahanapin para ayusin ang score. Malinaw, si Yan Yongfo at ang iba pa ay natakot. Natakot sila sa hinaharap na Qin Yu. Tumingin si Yao Qing kay Qin Yu na parang naghihintay ng sagot ni Qin Yu. Mga ad ng pop future. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, oo naman. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Yan Yongfo. Malamig niyang tiningnan si Qin Yu at sinabing, gusto kong gamitin mo ang iyong blood essence bilang gabay at manampa sa heavenly Dao. Kung sisirain mo ang iyong pangako, ang iyong katawan at kaluluwa ay masisira. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Qin Yu ay agad na naging medyo pangit. Kapag nanumpa siya sa heavenly Dao, wala nang paraan. Kung talagang sinira niya ang kanyang pangako, siya ay mapaparusahan. Basta handa kang mangako, aalis kami ngayon, malamig na sabi ni Yan Yongfo. Tumingin si Qin Yu kay Yan Yongfo at malamig na sinabi, hindi ako papayag. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Ang Qin Yu na ito ay talagang hindi pumayag. Ang 8 makapangyarihang tao ay nakagawa na ng konsesyon, ngunit talagang sinamantala niya sila. Nanumpa ako. Lahat ng ginawa mo kay Yan Rozo, babayaran kita ng doble.
Papatayin ko kayong lahat maya-maya, malamig na sabi ni Chinyu. Ang ekspresyon ni Yan Yongpo ay unti-unting naging malamig. Lord Dao Protector, narinig mo ito. Kung pakakawalan natin siya ngayon, tayo ang mamamatay sa hinaharap. Malamig na sabi ni Yan Yongpo. Bilang tugon, malamig na sinabi ni Yao Qing, nakikipag-bargainan ka ba sa akin? May karapatan ka ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yan Yongpo, at bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Mukhang hindi ka kumbinsido. Si Yao Qing ay humakbang pasulong. Halos matakot si Chinyu sa pagkilos na ito. Nabaliw ba si Yao Qing? Ito ay sapat na. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pekeng. Ads by Pop Future. Kung nalantad siya, ang gulo. Gayunpaman, si Yan Yongpo ay walang malay na umatras. Nagmamadali niyang binawi ang kanyang layuning pumatay, kinulong ang kanyang mga kamay, at sinabi, Panginoong tagapag-alaga, hindi ako nangangahas. Kung gayon ay umalis na tayo, malamig na sabi ni Yao Qing. Oo. Aalis kami kaagad, wika ni Yan Yongpo sa nanginginig na boses. Bagamat ang Chinyu ay isang nakatagong panganib sa hinaharap, mas mabuti pa rin ito kaysa mamatay sa kamay ng tagapangalaga. Bukod dito, kung maaaring lumaki si Chinyu o hindi ay hindi pa rin alam. Nang marinig ang mga salita ni Yan Yongpo, nakahinga rin ng maluwag si Chinyu. Anong malapit na tawag? Ngunit kailangang sabihin na ang batang ito, si Yao Qing, ay talagang masyadong matapang. Siya ay malinaw na isang pekeng, ngunit siya ay naglakas loob na pindutin ang hakbang-hakbang. Tunay na kahanga-hanga ang gayong kalagayan ng pag-iisip. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Yao Qing at tumalikod na, nagbabalak na umalis. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang isang nakatataas. Naglabas ng maliwanag na liwanag ang kanyang mga mata habang dumiretso siya patungo kay Yao Qing. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at agad na kinabahan ang kanyang puso. Malamig na tiningnan ng nakatataas si Yao Qing at sinabing, hindi ba ang tagapangalaga ay walang pakialam sa mga gawain ng mundo? Bukod dito, nabuhay tayo ng maraming taon at hindi pa nakikita ang tagapangalaga. Nakaharap ang likod ni Yao Qing sa mas mataas, at malamig niyang sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ng nakatataas, walang anuman. May mga pagdududa lang ako sa iyong pagkakakilanlan. Nagtataka ako kung maaari bang kunin ni Lord Dao Protector ang aking palad at ipaalam sa akin kung gaano kalakas ang Dao Protector. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay agad na naging sobrang pangit. Ay hindi. Malalantad na siya. Kabanata 1142, ang tunay na tagapag-alaga ng Dao. Ang buong katawan ng mataas na opisyal ay naglalabas ng isang mapang-akit na panloob na chi, at ang kanyang palad ay gumagawa din ng isang nakakatakot na spell. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang hindi magandang tingnan, at hindi niya maiwasang kumuyam ang kanyang mga kamao. Sa lakas ni Yao Qing, tiyak na hindi siya makakagawa ng hampas ng palad mula sa isang makapangyarihang figure. F*6, nabigo pa rin ako sa huli. Huminga ng malalim si Chinyu. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, si Chinyu ay walang ibang pagpipilian kundi ang labanan sila hanggang sa kamatayan. Nang malapit nang lumabas si Chinyu, biglang sinabi ni Yao Qing, okay, ngunit kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan ng pag-atake sa akin. Napag-isipan ko na. Matagal ko nang pinag-isipan. Galit na umuungal ang makapangyarihang figurang iyon. Mukhang natukoy niya na peke ang guardian na nasa harapan niya. Ang kanyang panloob na chi ay namuo sa kanyang kanang palad at humampes kay Yao Qing. Ang palad na ito ay walang anumang magarbong pamamaraan. Mayroon lamang itong pinakamadalisay na espiritual na kapangyarihan. Ang palad na nabuo sa pamamagitan ng siksik na espiritual na kapangyarihan ay parang isang malawak na karagatan, walang habas na lumalapit sa kanya. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Chinyu. Nagmamadali siyang humakbang pasulong, sinusubukang harangan ang palad na ito para kay Yao Qing. Gayunpaman, sa sandaling ito, nanguna si Yao Qing at humakbang pasulong. Bahagyang humampes ang kanyang palad patungo sa sinag ng liwanag. Ads by Pop Future.
Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw at isang nakakagimbal na eksena ang nangyari. Ang eksena ni Yao Qing na nabasag sa meat paste na naisip niya ay hindi nangyari. Ang sinag ng liwanag na tumitama sa kanya ay talagang pinalipad sa ere sa pamamagitan ng isang sampal. Pagkatapos noon, sumabog ito sa ere na parang fireworks. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Qin Yu na mapabuntong hininga. Si Yao Qing, may ganoong lakas. Hindi kaya basta-basta lang siyang sinusubok ng makapangyarihang ito. Hindi man lang niya ginamit ang tunay niyang lakas. Sa kalangitan, ang ekspresyon ng makapangyarihan na umatake ay agad na naging sobrang pangit. Dahil sa takot, halos madistorbo ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang katawan ay nanginginig na parang salan. Para sa kanya, ito ay isang sugal. The gamble was that the guardian in front of him was fake. Ngunit kung nagkamali siya sa pagsusugal, haharapin niya ang presyo ng kamatayan. Lord Guardian, please show mercy. Tian Yongfo ang unang nag-react. Ibinigay niya ang kanyang dignidad at diretsyong lumuhod. Ang makapangyarihang figure na gumawa ng hakbang ay lumuhod sa lupa at patuloy na humahampas sa sahig gamit ang kanyang ulo, humingi siya ng tawad, Lord Dao Protector, ako ay bulag. Ako ay bulag. Nakikiusap ako na iligtas mo ang aking buhay. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Ako ay mali. Alam kong ako ay mali. Kung titingnan ng saloobin ng 8 matataas na opisyal na ito, hindi maiwasang mapabuntong hininga ang mga tao sa paligid. Ano ang background nitong Dao Protector? Pinaluhod niya nga ba ang mga sikat na 8 matataas na opisyal at humingi ng awa? Ads by Pop Future. Sa pagtingin sa 8 matataas na opisyal sa harap niya, malamig na sinabi ni Yao Qing, akin ang buhay mo. Oo. Salamat, Lord Dao Protector. Salamat, Lord Dao Protector. Buong lakas na sigaw ng mataas na opisyal. Kitang-kita sa kanyang mga salita ang kanyang pananabik. Walang sinabi si Yao Qing. Tumalikod siya at umalis. Sa isang kisap mata, nawala siya ng walang bakas. Si Qin Yu at ang iba pa ay nasa estado ng pagkabigla. Ano ang nangyayari? Si Yao Qing talaga ay may napakalakas na lakas. Nang makitang umalis ang Dao Protector, nakahinga ng maluwag si Yan Yongfo at ang iba pa. Nangyari ang bagay na pinag-aalala ko. Huminga ng malalim si Yan Yongfo. Sa paglabas ng Dao Protector, paano nila mahahawakan si Qin Yu? Kung hindi nila siya papatayin, sila ang mamamatay. Qin Yu, huwag kang masyadong kampante. Malamig na tiningnan ni Yan Yongfo si Qin Yu. Maraming paraan para pumatay ng tao. Hindi ka mapoprotektahan ng Dao Protector magpakailanman. Kailangan mong mamatay. Hindi sila pinansin ni Qin Yu. Walang kahulugan ang kanyang malupit na mga salita. Let's go. Gumuso si Yan Yongfo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at diretsyong bumalik sa lagusan, pabalik sa unang Mystic Realm. Ads by Pop Future. Ang pangalawang lihim na lugar ay unti-unting huminahon, na naiwan lamang ang tunog ng talakayan. Ang banal na rehiyon ay hindi pa nabubuksan. Iyan lamang ang unang lihim na lugar. Mangyaring umalis sa ngayon. Diyang tumayo siya at sinabi. Matapos ikalat ang mga tao, hindi napigilan ni Qin Yu na magpakawala ng mahabang buntong hininga. Sobrang lapit. Pulong ni Qin Yu. Hindi ko talaga alam kung anong paraan ang ginamit ni Yao Qing para talagang mapaglabanan ang palad na iyon. Walang sinabi ang Pavilion Master. Bahagyang nagsalubong ang kanyang malawilo na kilay, at tila marami siyang iniisip. Pavilion Master, ano ang mali? Tanong ni Qin Yu na nagtataka. Ibinuka ng Pavilion Master ang kanyang bibig, at nang magsasalita pa sana siya, nakita niya si Yao Qing na tumatakbo mula sa labas. Ang itim na robe na iyon ay nasa kanyang mga bisig, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang naglalakad siya papasok. Nang makita si Yao Qing, nagmamadaling lumapit si Qin Yu at sinabing, anak, magaling ka. Sabihin mo sa akin, anong uri ng spell ang maaari mong matutunan? Ano? Anong klaseng spell? Sabi ni Yao Qing na may pagkatulala na tingin. Nagpapanggap ka pa rin ba bilang ako? Inilibot ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Kahit na ako ay maaaring hindi makayanan ang palad na iyon ngayon, ngunit pinalipad mo ito ng isang sampal. Nagpapanggap ka pa rin bilang ako.
Inilibot ni Qingyu ang kanyang mga mata. Medyo nalilito na sabi ni Yao Qing, bakit hindi ko maintindihan? Sa sandaling ito, naramdaman din ni Qingyu na may mali. Hinawakan niya ang braso ni Yao Qing at sinabing, kanina lang, hindi ba ikaw ang taong iyon? Sinong tao? Napakamot ng ulo si Yao Qing at sinabi, I'm so f***ing angry. Nagsuot ako ng damit at lalabas na sana ng if***ing ay nahimatay. Hindi ko alam na natamba ako ng bastard na iyon mula sa likod. Pagkagising ko, tumakbo agad ako pabalik. Buti na lang at maayos kayo. Kung hindi, naging makasalanan ako. Kabanata 1143, Pagbisita sa Tianjin. Nagkatinginan sina Qingyu at Jiaxing nang may pagkadismaya. Tinitigan niya si Yao Qing sa kanyang harapan at sinabi sa mahinang boses, sigurado ka ba? Hindi ka lang dumating ngayon. Hindi. Nawalan ako ng malay. F***, okay lang ba kayo? Napahawak si Yao Qing sa kanyang ulo at bumulong. May halong damdamin si Qingyu sa kanyang puso. Dahil ang kadadating lang ay hindi si Yao Qing, ibig sabihin ang taong dumating ay talagang daw protector. Ibig sabihin, siya ang ama ni Qingyu. Naramdaman kong may mali noon pa man, ngunit hindi ako sigurado. Ang boses ni Pavilion Master ay naglalaman ng ilang nakatagong kapitan. Walang sinabi si Qingyu. Ang kanyang puso ay lubhang komplikado. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang kanyang ama, ngunit hindi siya umimik. Kung ang tatay ko, ibig sabihin nilabag na niya ang kanyang mga prinsipyo, sabi ni Qingyu sa mahinang boses. Sa ganitong paraan, tiyak na mapaparusahan siya ng heavenly daw. Dahil dito, hindi komportable si Qingyu. Ang kanyang ama, na hindi pa niya nakikilala, ay tila lihim na pinagmamasdan ang bawat kilos ni Qingyu. Umupo siya sa upuan habang nasa noo ang kamay at hindi umimik ng matagal. Huwag kang masyadong mag-isip, pag-alo ni Jiaxing sa kanya. Dahil nandito na siya, wala nang silbi ang pag-iisip ng marami. Mga ad ng pop future. Kinagat ni Qingyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa totoo lang. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinulungan niya ako. Kung ayon sa sinabi mo, parurusahan niya ako sa tuwing umaatake siya, kung gayon natatakot ako. Hindi siya nagpatuloy, ngunit nakaramdam siya ng labis na hindi komportable sa kanyang puso. Kung talagang hindi komportable ang iyong puso, mag-isip ng paraan para madagdagan ang iyong lakas, mahinang sabi ng Pavilion Master. Nang marinig ito, biglang tumayo si Qingyu at nagsabi, tama ka. Hanggat sapat ang lakas ko, paano kung ako ang heavenly daw? Bahagyang sumimangot ang Pavilion Master. Ang ibig sabihin ng kanyang mga salita ay na hanggat nadagdagan niya ang kanyang lakas, maaari niyang subukan ang kanyang makakaya upang maiwasang abalahin ang mga tagapagtanggol ng Dao. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatangkain ni Qingyu na labanan ang heavenly Dao. Kahit ano paman, naiwasan natin ang kalamidad na ito. Gayunpaman, ang 8 nakatataas na iyon ay tiyak na hindi susuko ng ganoon lang, sabi ni Jiaxing sa gilid. Kinilala ni Qingyu at hinimas ang kanyang dibdib. Bakas pa rin ang sakit sa dibdib niya. Ito ang palad ni Yan Yongfo. Sa isang palad lang, nabasag na niya ang berdeng kahoy na tunay na katawan ni Qingyu. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay maliwanag. Nabuksan na ba ang banal na rehiyon? Tumingin si Qingyu kay Jiaxing at nagtanong. Umiling si Jiaxing at sinabing, hindi ko alam. Ang sinaunang array platform na iyon ay nasa unang Mystic Realm. Kung hindi tayo papasok sa unang Mystic Realm, hindi natin maaalis ang sinaunang array platform. Maghintay tayo. Tiyak na tutunog si Tianjin ngayong gabi, sabi ng Pavilion Master. Tumango si Qingyu. Ito ang tanging bagay na maaari nilang gawin ngayon. Tuldok. Mga ad ng pop future. Sa unang lihim na kaharian. 8 matataas na opisyal ang nagtipon sa bulwagan. Hindi masyadong maganda ang mga ekspresyon nila. Walang umasa na biglang lilito ang Dao Guardian. Ang Dao Guardian na ito ay talagang dumanas ng maraming problema para sa kanyang anak, malamig na sabi ng isang mataas na opisyal. Tama.
Ang daw na tagapag-alaga ay hindi maaaring makialam sa anumang bagay sa mortal na mundo, ngunit tila maraming beses na niyang nilabag ang kanyang mga prinsipyo, dagdag ng isang mataas na antas na opisyal sa gilid. Tinulyapan sila ni Yan Yongfo at malamig na sinabi, "Ano? Sa tingin mo ba may magagawa ang iilan sa atin sa kanya? Hahayaan na lang ba natin ang Chinyu na iyon?" Malamig na bumantong hininga ang isang higher up. Bahagyang bumantong hininga si Yan Yongfo at sinabing, "Syempre hindi. Dapat mamatay si Chinyu, at dapat natin siyang alisin." Si Yan Yongfo lang ang gumawa ng hakbang laban kay Chinyu. At ang palad na iyon, sa mga mata ng mga tagalabas, ay isang casual na sampal, ngunit sa katotohanan, ito ay isang palad na ginamit ni Yan Yongfo ang lahat ng kanyang lakas upang maihatid. Kahit na ang mga nasa makapangyarihang kaharian ay hindi masasaktan sa hampas ng palad na ito, ngunit tinanggap ito ni Chinyu. Talagang hindi ito magandang balita. Kung gumawa siya ng isa pang hakbang pasulong, maaaring mayroon siyang mga kwalifikasyon upang hamanin ang mga nasa Almighty Realm. O tama, hindi ba sinabi ni Tian Jizi na malapit nang mabuksan ang banal na rehiyon? Sa sandaling ito, biglang nagtanong ang isang makapangyarihan. Nang ilabas ang paksang ito, ang tingin ng lahat ay hindi maiwasang lumingon sa sinaunang array platform sa di kalayuan. Napakalaki ng array platform na ito, at napapalibutan ito ng mga flag. Sa mga watawat, sunod-sunod na inukit ang mga kakaibang rune. Ang array platform ay natatakpan ng alikabok. Kung titingnang mabuti, makikita pa nga ang isang sapot ng gagamba. Ito ay sapat na upang ipakita na ang sinaunang array platform ay hindi nagamit ng mahabang panahon. Mga ad ng pop future. Kung ang antas ng santo ay tunay na aktibo, maaari rin nating kunin ang pagkakataong umalis sa lugar na ito, iminungkahi ng isang tao. Ang pavilion malapit sa tubig ay unang makakamit ang buwan. Tiyak na sila ang unang batch ng mga taong papasok sa antas ng santo. Ngunit sa ngayon, ang sinaunang yugto ng pagbuo ay hindi gumagalaw. Parang hindi na-activate lahat. Bago ay activate ang Saint level, kailangan nating alisin si Chinyu. Nanliit ang mga mata ni Yan Yongfo. Pagkatapos nating patayin si Chinyu, tatakas tayo kaagad sa banal na rehiyon. Sa ganoong paraan, kahit ang kanyang mga tagapagtanggol sa Dao ay walang magagawa sa atin. Ang mungkahing ito ay tila nakatanggap ng pag-aproba ng karamihan sa mga nakatataas. Na-absorb nila ang halos lahat ng pinagkukunang yaman ng Earth, kaya walang saysay na manatili. Tuldok-tuldok-tuldok, ng gabing iyon. Si Chanjizi ay lumabas sa Martial Arts Forum. Ang banal na rehiyon ay magbubukas sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan ang mga platform ng pagbuo. Mayroong 18 formation platform sa mundo, na nakakalat sa buong mundo. Hindi sinabi ni Chanjizi kung kailan magbubukas ang banal na rehiyon, ngunit ginamit niya ang salitang, kamakailan. Kung nasaan ang 18 formation platform, hindi rin niya sinabi. 18 array platforms, sa madaling salita, hindi na kailangang dumaan sa unang lihim na kaharian para pumunta sa Holy Region. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses. Sa sandaling ito, pumasok sina Yao Meng, Xiao Yuan, at ang iba pa mula sa labas. Nang makita ang mga nakaraang araw, nagmamadaling tumayo si Chinyu at nagtanong, "Bakit kayo nandito?" Ngumiti si Yao Meng at sinabi, "Chinyu, plano naming bisitahin si Chanjizi ngayon at tanungin siya tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa banal na rehiyon. Hindi ko alam kung interesado ka." Nang marinig ito, agad na lumitaw ang bakas ng interes sa mukha ni Chinyu. Oo, syempre. Tumango si Chinyu. Napakaraming tanong sa puso niya. Noon pa man ay gusto na niyang maghanap ng malinaw na tatanungin, ngunit hindi niya alam kung sino ang hahanapin. Ang Chanjizi na ito ay misteryoso at hindi maarap. Ito ay isang magandang pagpipilian. Kabanata 1144, ang pamana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Si Chinyu ay palaging interesado kay Tian Jizi. Tila alam niya ang lahat, at marami sa mga balita ang dumating ng mas maaga kaysa sa mga nakatataas. Maaga tayong aalis bukas ng umaga, sabi ni Yao Meng. Sa mga taong ito, si Yao Meng lang ang tila nakakaalam ng lokasyon ng Tian Jizi.
Bukod sa kanya, walang alam si Zhuang Teng at ang iba pa tungkol dito. Malinaw, ang background ni Yao Meng ay hindi kasing ordinaryo ng tila. Ang bawat isa sa mga paborito ng langit na ito ay tila may sikreto. Sa gabi, nakaupo si Qin Yu sa isang bangin sa pangalawang Mystic Realm, nakatingin sa kabilugan ng buwan. Lumiwanag ang buwan sa mukha ni Qin Yu, na nagliliwanag sa kanyang mukha na kasing talas ng kutsilyo. Hawak niya ang isang kaldero ng alak sa kanyang kamay. Ang palayok ng alak na ito ay inilabas mula sa lungsod ng demonyo. Maging ang mga martial artist ay malalasing. Masyadong maraming nakakainis na bagay si Qin Yu sa kanyang puso. Mula nang tumuntong siya sa landas ng paglilinang, halos isang araw na siyang walang pahinga. Ang isang hindi nakikitang presyon ay parang isang malaking kamay na nagtutulak kay Qin Yu pasulong. At ang tulong na hatid ng kanyang minamahal kay Qin Yu ay lalo pang natakot sa kanya na magpahinga sandali. Ads by Pop Future. Anong problema? Timis yan ba ang iniisip mo? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Chu Hidaw na dahan-daang naglalakad. Siya ang pinakabata sa grupo, at bakas pa rin sa mukha niya ang pagiging kabataan. Umiling si Qin Yu at sinabing may mapait na ngiti, nag-i-imagine lang ako ng mga bagay-bagay. Umupo si Chu Hidaw sa tabi ni Qin Yu at casual na nagtanong, maaari mo ba akong tikman? Inabot ni Qin Yi ang alak sa kanyang kamay kay Chu Hidaw. Kinuha ni Chu Hidaw ang alak at nilagok ito. Ngumiti siya at sinabing, good wine. Walang sinabi si Qin Yu. Tumingin siya sa langit at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Kapag nagbukas ang banal na rehiyon, maaari mong makilala si Miss Yan, biro ni Chu Hidaw. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, sana nga. Siya at ako, ay matagal nang hiwalay. Bagamat magkasintahan silang dalawa, kakaunti lang ang oras nilang magkasama. Nagdulot ito ng matinding pananibik sa puso ni Qin Yu. Mr. Qin, ano ang gusto mong itanong kay Chanji Z bukas? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Chu Hidaw. Ads by Pop Future. Saglit na natahimik si Qin Yu bago siya dahan-daang sumagot, napakarami. Gusto kong malaman ang aking background, ang aking ama, ang aking ina, ang pamilyang yan ng banal na rehiyon, ang oras kung kailan magbubukas ang banal na rehiyon, ang 18 hanay ng mga platform. Napakaraming tanong sa isip ni Qin Yu. What about you? Tanong pabalik ni Qin Yu. Ako. Napangiti si Chu Hidaw, pagkatapos ay tumingin siya sa langit at sinabing, iba ako sa iyo. Ang prinsipyong sinusunod ko ay palaging isang hakbang sa isang pagkakataon. Kung tungkol sa hinaharap, wala itong kinalaman sa kasalukuyang ako. Hindi maiwasan ni Qin Yu na magulat nang marinig niya iyon. Si Chu Hidaw ay hindi hihigit sa 25 o 26 na taong gulang, ngunit mayroon siyang malaya at madaling personalidad. Nakakagulat talaga. Gusto kong malaman ang isang tanong ngayon, sabi ni Chu Hidaw sa malalim na boses. Sa puntong ito, tumingin si Chu Hidaw kay Qin Yu at malamig na sinabi, ayon sa pinakahuling balita na natanggap ko, maraming tao ang sapilitang nilamon, kabilang ang isang banal na katawan. Banal na katawan. Tumibok ang puso ni Qin Yu. Hindi ba iyon ang parehong konstitusyon bilang Changmang at kasalukuyang Jianggu? Bukod sa mga espesyal na konstitusyon, maraming mga tao ang biglang namatay. Ang mga taong ito ay may isang karaniwang katangian, na sila ay halos nahawahan ng iba't ibang linya ng dugo, malamig na sabi ni Chu Hidaw. Ang pamamaraang ito ay ang pamamaraan ng pamana ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Tinitigan ni Qin Yu si Chu Hidaw, naghihintay na magpatuloy ito. Gusto kong malaman kung ang taong gumawa nito ay isang Sky Blood Rainbow. Kung gayon, nasaan siya? Napuno ng lamig ang tono ni Chu Hidaw. Ads by Pop Future. Napatingin si Qin Yu kay Chu Hidaw nang may pagtataka at sinabing, bakit ka nag-aalala tungkol sa bagay na ito? Mapait na ngumiti si Chu Hidaw at sinabing, may malalim akong pag-unawa sa immortal na sekta ng pagpatay. Ang sekta na ito ay napakasama. Kung lumitaw ang kanilang kahalili, kailangan nating alisin siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang kahalili na iyon ay hindi matatalo sa mundo. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang sakuna para sa lahat.
Pabirong sinabi ni Chinyu, ngayon lang, sinabi mo na hindi mo isasaalang-alang ang hinaharap. Hindi pareho. Mapait na ngumiti si Chu Hidaw. Nabasa ko ang family history at minsan nakita ko na maraming tao sa grupo ko ang namatay sa ganitong uri ng spell. Walang nakatakas. I see. Biglang natauhan si Chinyu at pagkatapos ay sinenyasan si Chu Hidaw na magpatuloy. Sinabi ni Chu Hidaw sa malalim na boses, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng spell na ito ay na maaari nitong gawing sariling gamit ang kapangyarihan ng bloodline ng kalaban. Kapag na-master na ito, walang makakapareha niya. Sa pamamagitan nito, nagsimulang basahin ni Chu Hidaw ang kasaysayan. Bilang numero 1 sekta sa mundo, ang Immortal Slayer sect ay natural na nag-amok sa loob ng maraming taon. Ang unang pinuno ng sekta ay minsang pumatay ng higit sa 10 espesyal na pangangatawan, kabilang ang magulong katawan at ang banal na katawan. Ang pangalawang leader ng sekta ay nakapatay pa ng isang top-tier na tagapagmana ng bloodline. Ang ikatlo, ang ika-4. May kabuuang 8 pinuno ng sekta ang masasabing numero 1 tao sa mundo. Kapag naabot na nila ang malaking yugto ng tagumpay, papatayin nila ang mga magsasaka. Ang unang magdusa ay tiyak na ang mga espesyal na pangangatawan. Alam mo ba, noon, ang isang magulong katawan ay hindi tumagal ng higit sa 5 minuto sa ilalim ng ikatlong Culto Master. Sabi ni Chu Huidaw sa malalim na boses. Ang isang magulong katawan ay napakahina sa ilalim ng parehong kaharian. Nangangahulugan ito na dapat mong malaman kung gaano kalakas ang discarding ito. Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat nang marinig niya ito. Si Chinyu mismo ay isang magulong katawan. Siyempre, alam niya kung gaano kakilakilabot ang isang magulong katawan. Isang pangangatawan iyon na sinasabing walang kapantay sa mga ka-level. Hindi man lang siya makatagal ng 5 minuto. Marami pa akong dapat gawin. Kailangan kong maglinis bago ako tumuntong sa antas ng santo, malamig na sabi ni Chu Hidaw. Kung ako ay pumasok sa antas ng santo, natatakot ako na baka may mangyari sa aking pamilya. Kabanata 1145, antas 5 ng formula ng linya. Matapos mapaalalahanan ni Chu Hidaw, hindi naiwasang isipin ni Chinyu ang problemang ito. Sa sandaling umalis siya papuntang Holy Region, hindi niya alam kung kailan siya makakabalik. Bago siya umalis, kailangan niyang asikasuhin ang mga bagay na dapat asikasuhin. Sa panahong ito, napakaraming bagay ang naipon ni Chinyu. Kahit na maraming bagay ang hindi maituturing na mahalaga, kung tutuusin, may ipinangako siya sa iba, ngunit hindi pa niya natutupad. Buntong hininga. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Chinyu na sisihin ang sarili. Pero wala siyang choice. Sa mga nakaraang taon, wala siyang oras para magpahinga. Palaging may nagtutulak sa kanya pasulong. Kaya mo bang talunin ang Sky Blood Rainbow? Tumingin si Chinyu kay Chu Hidaw at nagtanong. Ngumiti si Chu Hidaw at sinabing, hindi ko rin alam. Parang ganoon. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing, ayon sa sinabi mo, malamang nasasalakayin tayo ng inheritor na iyon. Tama. Kami rin ang pangunahing target niya, sabi ni Chu Hidaw. Naiintindihan ko. Tumango si Chinyu. Si Chinyu ay hindi masyadong nag-aalala sa sarili niyang kaligtasan, ngunit medyo nag-aalala siya kay Changmang. Changmang ay katulad ng kanyang pangalan. Masyado siyang padalos-dalos. Ang isang pangungusap ay hindi kasiya siya sa pandinig, at maaari siyang kumilos anumang oras. Bagaman ang ganitong uri ng tao ay angkop para sa pakikipagkaibigan, siya ay masyadong madaling magalit at nahulog sa isang bitag. Siya nga pala, hindi ba't makapangyarihan ang huling sect leader ng Slaughter Immortal Sect? Sa sandaling ito, biglang may naisip na tanong si Chinyu. Ads by Pop Future. Ngumiti si Chu Hidaw, sinabi niya, ang huling pinuno ng sekta ay ang pinakamakapangyarihang pinuno ng sekta sa kasaysayan ng sekta ng Slaughter Immortal. Mas malakas siya kaysa sa iba. Kasabay nito, nakakuha din siya ng mas maraming mapagkukunan. Hindi kalabisan na sabihin na natipon niya ang lahat ng kanyang bloodline at espesyal na konstitusyon. Nang marinig niya ito, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mukha ni Chinyu. Personal na nasaksihan ni Chinyu ang eksena ng huling guro ng kulto bago siya namatay.
Halos hindi niya magawang gumanti sa harap ng babaeng nakamaskara. Tila napansin ni Chu Hee-daw ang pagkalito ni Chinyu at ngumiti, sa buhay na iyon, isa rin itong gininto ang dakilang panahon. Hindi dahil hindi sapat ang lakas ng huling kalto. Kung may dapat sisihin, ito ay dahil napakaraming halimaw sa buhay na iyon. Sa puntong ito, tumayo si Chu Hee-daw mula sa bato. Pumikab siya at sinabing, gabi na. Oras na para bumalik ako at magpahinga. Tumango si Chinyu at hindi na nagtanong pa. Pagkaalis ni Chu Hee-daw, hindi maiwasan ni Chinyu na mapalalim sa pag-iisip. Ayon kay Chu Hee-daw, sapat na ang kultong master na iyon para sugpuin ang bawat kultong master ng Massacre Immortal Sect. At ang bawat pinuno ng kulto ng Massacre Immortal Sect ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Gayunpaman, ang gayong pag-iral ay walang awang dinurog ng iba sa gininto ang dakilang mundo. Pagkatapos, ilang halimaw ang lalabas sa Golden Great World sa pagkakataong ito. Nakakatakot. Hindi napigilan ni Chinyu ang umiling. Hindi na niya itinuloy ang pag-iisip tungkol dito. Tulad ng sinabi ni Chu Hee-daw, ang kanyang hinaharap na sarili ay walang kinalaman sa kanyang kasalukuyang sarili. Ang paggawa ng bawat hakbang ng maayos ang dapat niyang gawin ngayon. Pumikit siya at lumabas sa isip niya ang pagbigkas ng Do Formula. Ang pagbigkas na ito ay ang pamamaraan na itinuro sa kanya ni Jiang, at ang lahat ng kalaliman ng Do Formula ay nakapaloob sa pagbigkas na ito. Ads by Pop Future. Ang mga nangungunang diskarte ay madalas na umaasa sa talento at kakayahang umunawa. Halimbawa, si Jiang ay gumugol siya ng napakaikling panahon upang maunawaan ang Do Formula sa isang lubhang nakakatakot na kaharian. Isang linya lamang ng mga salita ang maaaring maglaman ng walang katapusang misteryo. Malinaw na naramdaman ni Chinyu na ang kanyang paglilinang ay malamang na umabot sa isang bottleneck. Ito ay hindi na ang kanyang estado ng pag-iisip ay tumitigil, ngunit sa halip na siya ay lubhang nangangailangan ng mga mapagkukunan. Dahil sa kasalukuyang estado ni Chinyu, kung gusto niyang tumuntong sa huling yugto ng Martial Saint Realm, malamang nakakailanganin niya ng 10 o kahit daan-daang beses ang resources ng iba. Ito ay tiyak na isang astronomical figure. Malamang na kailangan niyang makuha ang mga mapagkukunan ng buong Earth upang magkaroon ng anumang pag-asa. Sana may sapat na mapagkukunan ang antas ng santo, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pumikit siya at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng Battle Character Manual. Sa ngayon, ang pangunawa ni Chinyu sa Battle Character Manual ay nasa 3 antas lamang. Ang bawat antas ng pagpapabuti ay magreresulta sa napakalaking pagtaas ng kapangyarihan. Kung maaari niyang pag-aralan ang Battle Character Manual sa isang napakalakas na antas, hindi ito gaanong naiiba sa paglusot. Kinaumagahan. Diyan siya lumabas gaya ng dati, breathing exercise. Naglakad siya hanggang sa tuktok ng bundok at nalaman niyang matagal na siyang hinihintay ni Chinyu doon. Sa oras na ito, si Jiang ay nagpalit na siya ng puting vest, na parang isang matandang lalaki na nag-practice ng Taiji Fist. Senior Jiang He. Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay kay Jiang He. Sinabi ni Jiang na bahagyang nagulat, bakit ka nandito? Espesyal na hinintay kita dito, nakangiting sabi ni Chinyu. Nahulaan niya si Jiang na may gagawin si Chinyu, kaya ngumiti siya, mag-uusap ba tayo habang naglalakad? Okay, pagsang-ayon ni Chinyu. Naglakad silang dalawa sa tuktok ng bundok. Ang kanilang bilis ay napakabagal, at walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga ordinaryong taong naglalakad. Minsan, ang paglalakad para pakalmayan ang iyong isipan ay isa ring uri ng paglilinang. Kung bulag mong ituloy ang pangwakas na kaharian, malamang nakabaligtaran ang mangyayari, sabi ni Jiang. Alam ni Chinyu na itinuturo siya, kaya tumango siya at sinabing, Senior, tama ka. Tell me, what do you want to talk to me about? Jiang siya ang unang nakarating sa pangunahing paksa. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, gusto kong malaman, hanggang saan mo naiintindihan ang formula ng fighting character. Si Jiang ay natahimik siya saglit, pagkatapos ay nagsabi, Level 5. Level 5. Labis na nagulat si Chinyu. Ang dalawa sa kanila ay dalawang kaharian lamang ang pagitan, ngunit ang epekto ng pagtaas ay lampas sa imahinasyon. Tumango siya at sinabing, tama.
Level 5 nanograms battle word technique ay maaaring tumaas ang aking lakas sa pakikipaglaban ng 12-dosenang beses. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Kung nadagdagan niya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 12-dosenang beses, hindi imposibleng manalo siya laban sa 8 makapangyarihang figurang iyon. Siyempre, iba-iba ang konstitusyon ng bawat isa. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Jiang. Maaaring mas malaki pa ang improvement mo kaysa sa akin. Medyo naguguluhan na sinabi ni Chinyu, hindi kaya maayos ang improvement na dala ng Dao Character Manual. Oo, naayos na ang maramihan, ngunit iba ang lakas ng labanan, sabi ni Jiang. Hayaan mong bigyan kita ng isang halimbawa. Ang 100 beses ng 10 ay 1,000 beses lamang, ngunit paano ang 100 beses ng 100 beses? Iyan ay 10,000. Ito ay pareho sa mga tuntunin ng lakas. Ang isa ay tumaas lamang ng 900, habang ang isa ay tumaas ng 9,000. Kabanata 1146, nakipagkita kay Tian Jizi. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jiang, halos naunawaan ni Chinyu ang ibig niyang sabihin. Ang base number ni Chinyu ay mas malaki kaysa kay Jiang, kaya natural na tumaas ang kanyang lakas. Sa madaling salita, kung linangin ko sa parehong antas na tulad mo, ang lakas na mailalabas ko ay magiging mas nakakatakot, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Bahagyang tumango si Jiang at sinabing, tama. Nagpatuloy si Chinyu, Senior Jiang siya, gaano katagal bago nalinang ang ikalimang antas ng battle character na mantra. Natahimik siya sandali bago sinabi ni Jiang, kung tama ang pagkakaalala ko, 32 araw iyon. 32 araw. Ang bilis na ito ay lampas sa imahinasyon ni Chinyu. Noong una ay inakala niya na si Jiang ay ginugol niya ng hindi bababa sa ilang taon, ngunit hindi niya inaasahan na 30 araw lang ang aabutin niya. Siyempre, ginugol ko ang lahat ng oras ko sa pag-aaral ng formula ng karakter ng Dao sa loob ng 30 araw na iyon. Kasabay nito, ang ikalimang antas ay ang aking limitasyon, dahan-daang sabi ni Jiang. Tumango si Chinyu at sinabing, Senior Jiang siya, naiintindihan ko. Matapos samahan si Jiang sa buong bulubundukin, nang bumaba sila, naghihintay na sa kanila si Yao Meng at ang iba pa. Ang apelyido ko ay Yao, at ang aking apelyido ay Yao din. May mga kamag-anak ba tayo? Mas matanda ba ako sa iyo? Hindi, ayon sa seniority, dapat mo akong tawaging tiyuhin. Pagkapasok nila sa pinto, narinig nila si Yao Qing na tinatawag silang mga kamag-anak. Ads by Pop Future. Si Yao Meng, na nasa gilid, ay mukhang walang magawa. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, okay, whatever you say. Nang makita si Chinyu na naglalakad, si Yao Meng ay tila nakahawak sa isang nagil iligtas buhay na straw. Mabilis siyang tumayo at sinabing, Chinyu, handa na ang lahat. Hinihintay ka namin. Okay, sagot ni Chinyu. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga tao at natuklasan niyang higit sa 10 tao ang kasama niya sa pagkakataong ito. Maraming hindi pamilyar na mukha. Hindi na nagtanong pa si Chinyu. Pagkatapos ng lahat, ang operasyong ito ay pinasimula ni Yao Meng. Lumabas ang grupo sa pangalawang lihim na kaharian at sumakay ng kotse para hanapin si Tian Jizi. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Yao Meng, ang tirahan ni Tian Jizi ay nasa isang templong malalim sa kabundukan. Ang templong ito ay tinawag na templo ng mga banal na lihim, at ang lokasyon nito ay napakalihim. Ang templo ay napapaligiran ng kagubatan ng mga bundok, at tila sila ay nasa isang hukay ng pagtitipon ng yin. Dumating ang grupo ng mga tao sa pintuan ng templo ng mga banal na lihim. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang hindi kapansin-pansing templong ito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng bakas ng pagpipitagan sa kanyang puso. Ang maalamat na si Tian Jizi ay talagang nakatira sa ganitong uri ng lugar. Hindi ito katulad ng naisip ko, ungol ni Yao Qing. Bahagyang tumango si Chinyu. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng mga bundok sa lahat ng panig. Ito ay isang nagbabala na lugar sa Feng Shui. Madaling mangalap ng dark energy. Gayunpaman, walang kahit isang bakas ng madilim na enerhiya sa Divine Secrets Temple.
Sa halip, naglalabas ito ng bakas ng mapayapang enerhiya. Naglakad ang grupo ng mga tao sa harap ng pintuan ng templo. Huminto si Yao Ming sa kanyang paglalakad at sinabing, halika isa-isa. Mag-ayos tayo. Pakikinggan kita, sabi ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Hindi naman tumanggi si Yao Ming at hinayaan siyang ayusin ang order. Si Qin Yu ay nasa ikalima, kaya ang una ay natural na si Yao Ming. Ito ay dapat na isang mahabang proseso. Pagkatapos ng lahat ay may isang bagay na nais nilang malaman. Umupo si Qin Yu sa pintuan ng templo at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang lahat ng libreng oras at ginamit ito upang maunawaan ang formula ng pakikipaglaban. Ang iba sa mga tao ay nag-uusap. Mukhang pinag-uusapan nila kung ano ang itatanong. Makalipas ang halos isang oras, lumabas si Yao Ming sa templo ng mga banal na lihim. Ang pangalawang taong pumasok ay si Xiao Yuan. Mahigit isang oras din siya. Ayon sa pag-unlad na ito, aabutin ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na oras bago ito ang turn ni Qin Yu. Unti-unting nagdilim ang langit. Isang sinag ng sunset light ang dumaan sa kagubatan at nagwisik sa templo ng mga banal na lihim. Ang templo ng mga banal na lihim ay naglabas ng napakasagradong gininto ang liwanag. Sa sandaling ito, bahagyang binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Sa loob lamang ng ilang maikling oras, matagumpay na naunawaan ni Qin Yu ang ika-4 na antas ng manual ng karakter ng labanan. Brother Qin? What's wrong? Tanong ng katabi niya. Umiling si Qin Yu. Bagamat wala siyang sinabi, gusto niyang malaman kung gaano karaming kapangyarihan ang maaaring ilabas sa ika-4 na antas ng manual ng karakter ng labanan. Mga inirerekomendang video. Rendering Ranger R. Parirami Official Launch Trailer. 23.1K. Video player is loading. Unmute. Advanced settings. Full screen. Play. Rewind 10 seconds. Up next. Mga ad ng Pop Future. Qin Yu? Ikaw na. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Yao Ming. Napaungol si Qin Yu at tumayo mula sa lupa. Pagkatapos, pumasok siya sa Divine Armament Temple. Ang templo ay napakasimple at bastos. Ibang-iba ito sa naisip niya. Walang anumang malalaking estatwa dito, ni walang anumang sagradong espiritual na artifact. Mayroon lamang mga ordinaryong kaldero at kawali, pati na rin ang 3 futon. Isang matandang lalaki na may kulay abong buhok ang nakaupo sa gitna ng templo. Sa tabi niya ay nakatayo ang 2 binata, na tila mga alagad niya. Lumapit si Qin Yu kay Tian Jizi at bahagyang yumoko. Nang magsasalita na sana siya, sinabi ni Tian Jizi, Qin Yu, 3 lang ang maaari mong itanong. Piliin ang 3 pinakamahalagang tanong mula sa mga gusto mong itanong. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Umupo siya sa tapat ni Tian Jizi at nag-isip sandali. Sa huli, pinili niya ang pinakamahalagang tanong. Huminga siya ng malalim at magsasalita na sana nang pigilan muli ni Tian Jizi si Qin Yu. Gusto mo bang malaman kung kailan mo makikilala si Yan Rozo? Tanong ni Tian Jizi. Natigilan si Qin Yu. Pagkatapos, ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, matalino nga si Senyor. Mahuhulaan mo ang mga bagay tulad ng Diyos. Bahagyang ipinikit ni Tian Jizi ang kanyang mga mata at sinabing, baguhin natin ang tanong. Kumunat ang noo ni Qin Yu at nagtanong, bakit? Mr. Qin? May mga tanong na hindi masasagot ng guro at ayaw sagutin, sabi ng binata sa tabi niya. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig at hindi maiwasang hindi makapagsalita. Wala siyang choice kundi baguhin ang tanong. Tinitigan ni Qin Yu si Tian Jizi sa kanyang harapan at sinabing, Senyor, gusto kong malaman kung anong uri ng estado ang mararating ko sa hinaharap, kung gaano kalayo ang mararating ko, at gaano katagal bago ako maabot ang hakbang na ito. Sa pagkakataong ito, hindi tinanggihan ni Tian Jizi si Qin Yu. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at itinaas ang isang daliri para ituro ang noo ni Qin Yu. Ang daliring ito ay tila tumago sa divine sense ni Qin Yu. Lahat ay nakita niya. Kabanata 1147, ang mga kontrahan ng mga nakatataas. Umupo si Qin Yu ng tuwid at tuwid.
Ang binatang ito, na kilala bilang numero 1 tao sa mundo, ay parang estudyanteng humihingi ng payo sa sandaling ito. Dahan daw ang sinabi ni Tianjezi, marami kang pinagdaanang tribulations. Ayon sa aking mga kalkulasyon, mayroon kang dalawang posibilidad. Itinaas ni Chinyu ang kanyang mga tainga, hindi ng ahas na hamarang. Sa sandaling ito, iminulat ni Tianjezi ang kanyang mga mata at itinulak ito patungo kay Chinyu. Alinman sa mapapahamak ka, o kailangan mong basagin ang mga tanikala, sabi ni Tianjezi sa malalim na boses. Sumimangot si Chinyu at nalilitong sinabi, pakipaliwanag, Senyor. Ipinikit ni Tianjezi ang kanyang mga mata at sinabing, may ilang bagay na kailangan mong maunawaan ng mag-isa. Bagamat gustong ipagpatuloy ni Chinyu ang pagtatanong, ayaw sumagot ni Tianjezi, kaya walang magawa si Chinyu tungkol dito. Kung gayon, Senyor, ano ang posibilidad ng walang hanggang kapahamakan na sinabi mo? Tanong ni Chinyu. Dahan daw ang sinabi ni Tianjezi, 70%. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Hindi ba masyadong malaki ang posibilidad na ito? Hayaan mong bigyan kita ng isang salita ng payo. Ang lalaki ang gumagawa ng bagay. Kung hindi ito masira, hindi ito maitatatag, mahinang sabi ni Tianjezi. Ads by Pop Future. Natahimik si Chinyu, na parang nag-iisip ng 4 na salita. Sige. Oras na para itanong mo ang susunod na tanong, paalala ni Tianjezi sa kanya. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya pa ng oras. Mabilis niyang sinabi kay Tianjezi ang dalawa niyang natitirang tanong. Ang isa ay tungkol sa background ng kanyang ina, at ang isa ay tungkol sa parusa ng Heavenly Dao ng Dao Protector. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Tianjezi, ang ina ni Chinyu ay hindi patay, ngunit kahit siya ay hindi alam kung nasaan ito. Tungkol naman sa parusa ng mga Guardians of the Dao, kakaiba rin ang sagot ni Tianjezi. Iyon pa rin ang pangungusap, ang bagay ay ginawa ng tao. Kung hindi ito masira, hindi ito maitatatag. Senior Tianjezi, mangyaring bigyang kahulugan ang pangungusap na ito para sa akin. Medyo ayaw ni Chinyu. Hindi nagsalita si Tianjezi, ngunit ang dalawang disipulo sa likod niya ay nagsabi, ang mga lihim ng langit ay hindi mabubunyag. Sapat na ang sinabi sa iyo ni Master. Nang makita ito, walang pagpipilian si Chinyu kundi ang bumantong hininga. Ikinulong nila ni Tianjezi ang kanilang mga kamay, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng bulwagan. Paano ito? Paano ito? Nagmamadaling lumakad si Yao Qing at nagtanong. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, may ilang bagay na kailangan mong umasa sa iyong sarili upang maunawaan. Ginagawa ng tao ang pinakamahusay sa mga bagay. Naiintindihan ni Chinyu ang pangungusap na ito, ngunit tungkol sa huling bahagi ng pangungusap, hindi masyadong naintindihan ni Chinyu. Maaaring gusto ni Tianjezi na maging sukdulan ako. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at mahinang bumulong. Ang mga nakamit ng magagandang bagay ay madalas na nagpupumilit na mabuhay sa mga bitek, at tiyak na tatahakin nila ang hindi pangkaraniwang landas. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Chinyu na ang pangungusap na, kung hindi ako masira, hindi ako mapapatatag, ay nakatulong ng malaki sa kanya sa pagpili ng kanyang landas sa paglilinang sa hinaharap. Lumipas ang oras. Nang matapos ang lahat sa pagtatanong, pasado 8:00 na ng gabi. Sige, umalis na tayo, sabi ni Yao Meng. Sa paglabas, lahat ay nagpapalitan ng tanong sa isa't isa. Halimbawa, kung kailan buksan ang banal na rehiyon, tungkol sa 18 array platform, at iba pa. Pagkatapos magtanong, nalaman nila na ang banal na rehiyon ay magbubukas sa loob ng 1 buwan. Gayunpaman, kung ano ang medyo ikinalulungkot ng lahat ay na pagkatapos magbukas ng banal na rehiyon, kailangan ng isang napaka-espesyal na material upang makapasok sa banal na rehiyon. Ang material na ito ay nawala na sa lupa, kaya kung nais ng isang tao na tumuntong sa banal na rehiyon, kailangang maghintay para sa extradition ng sekta ng Holy Region. Kung kailan magaganap ang extradition meeting na ito, hindi sinabi ni Tianjezi. Pagkatapos bumalik sa karwahe, nagkusa si Chu He daw na maupo kasama si Chinyu. Paano ito? Nahanap mo na ba ang lokasyon ng Sky Blood Rainbow?
Nakangiting tanong ni Chinyu. Tumango si Chu Hidaw at sinabi nga sa akin ni Tian Jizi ang lokasyon, ngunit, sinabi niya na mayroong higit sa isang tagapagmana ng Slaughtering Immortal Sect, na nagpapatunay sa aking naunang hula. Xiao Yuan. Sumimangot si Chinyu at hindi malay na nagtanong. Sinabi ni Chu Hidaw, tinanong ko si Tian Jizi, ngunit hindi niya sinagot ang tanong na ito, kaya hindi ako sigurado ngayon. Ads by Pop Future. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing, medyo kakaiba talaga ang pamamaraan ni Xiao Yuan, ngunit, hindi siya mukhang tagapagmana ng Immortal Slaying Sect. Oo. Bahagyang bumantong hininga si Chu Hidaw. Sa ibabaw, si Xiao Yuan ay napakapino at hindi nakikipagkompetensya sa mundo. Talagang walang paraan upang may ugnay siya sa masasamang tao ng walang kamatayang sekta ng pagpatay. Tinapik ni Chinyu ang balikat ng ilog at sinabing, malalaman natin ang lahat kapag nakita natin ang Sky Blood Rainbow. Iyon lang ang magagawa natin. Tumango si Chu Hidaw. Matapos bumalik sa pangalawang Mystic Realm, pansamantalang naghiwalay ang grupo. Maging si Tian Jizi ay hindi alam kung kailan darating ang isang tao mula sa banal na rehiyon upang i-extradite sila, ngunit at least alam niya na ang banal na rehiyon ay opisyal na magbubukas lamang pagkatapos ng isang buwan. Ang isang buwang oras na ito ay sapat lamang para pag-aralan ni Chinyu ang formula ng Xing Word. Sa sandaling ito, sa unang lihim na kaharian, Tian Yongfo at ang iba pang 8 matataas na opisyal ay nagtipon. Paano ito? Nahanap mo na ba ang lihim na pamamaraan na iyon? Tanong ng isang mataas na opisyal. Bahagyang tumango si Yan Yongfo at sinabing, ginugol ko ang lahat ng aking pagsisikap at sa wakas ay nagtagumpay ako sa paghahanap ng sikretong pamamaraang ito. Maaari bang makuha ng lihim na pamamaraan na ito ang kapangyarihan nating 8? Nagdududa ang tanong ng isang mataas na opisyal. Bahagyang bumantong hininga si Yan Yongfo at sinabing, ito ay isang lihim na pamamaraan na iniwan ng ating mga ninuno, kaya natural na walang problema. Kaya lang, kailangan nating makahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan natin, isang taong ganap na susunod sa ating mga utos. Nagkatinginan ng lahat at tila nag-iisip ng isang tao ng sabay-sabay. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Gu Xinghe. Mula nang mapugutan si Gu Zizhen, nawala na ang halaga ni Gu Xinghe. Gayunpaman, hindi siya handang sumuko. Upang maipaghiganti ang kanyang ama, handa siyang magtrabaho ng husto para sa 8 matataas na opisyal na ito. Naghahain siya ng tsaa at tubig araw-araw. Para siyang asong pinalaki ng 8 tao, sobrang masunurin. Si Gu Zizhen ay nagtrabaho para sa atin sa buong buhay niya. Nararapat lamang na isakripisyo ng kanyang anak ang kanyang sarili para sa atin. Tama. At saka, itong si Gu Xinghe ay puno ng galit kay Chinyu. Baka siya ang pinakaangkop na kandidato. Kabanata 1148, ang makapangyarihang Gu Xinghe. Ang iilan sa kanila ay mabilis na nagpasya sa isang kandidato at agad na nagpadala ng isang tao upang tawagan si Gu Xinghe. Sa sandaling pumasok si Gu Xinghe sa pinto, napaluhod siya ng may kaluskos. Ang kanyang ulo ay tumama sa lupa at ang kanyang poster ay napakababa. Sir, may kailangan ka ba sa akin? Habang nagsasalita siya, hindi pa rin nagtaas ng ulo si Gu Xinghe, na para bang isa siya sa mga aso nila. Nagkatinginan ang mga nakatataas, pagkatapos ay hindi napigil ang tumawa. Ang pagtawa na iyon ay parang isang matalim na talam, na tumatagos sa puso ni Gu Xinghe. Gayunpaman, wala pa rin siyang balak na lumaban. Sa halip, naglagay siya ng mas mababang poster. Gu Xinghe, hindi mo ba laging gustong ipaghiganti ang iyong ama? Sa sandaling ito, ibinuka ni Yan Yongfo ang kanyang bibig para magsalita. Nang marinig ito ni Gu Xinghe, biglang nanginig ang kanyang katawan. Sir, handa ka bang ipaghiganti ako? Nanginginig ang boses ni Gu Xinghe. Hindi alam kung dahil ba sa excitement o iba pang dahilan. Walang pakialam na sinabi ni Yan Yongfo, depende iyan sa kung paano ka gumanap. Nagmamadaling sinabi ni Gu Xinghe, hanggat maipaghiganti ko ang aking ama, handa akong gawin ang lahat. Nagtaas ng kilay si Yan Yongfo at tumingin sa iba pang nakatataas.
Pagkatapos, walang pakialam na sinabi ni Yan Yongpo, okay, pagkatapos ay susubukan kita. Hanggat mahusay kang gumaganap, isasaalang-alang namin ito at papayag. Ads by Pop Future. Hinawakan ni Yan Yongpo ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi, pumunta sa pinto at lumuhad sa loob ng 3 araw at 3 gabi para ipakita ang iyong katapatan. Oo. Walang iniisip, tumayo si Gu Xinghe at aalis na sana. Wait. Sa pagkakataong ito, muling tinawag ni Yan Yongpo si Gu Xinghe. Itinuro niya ang lupa at sinabing, lumuhad at gumapang palabas. Hindi nagatubili si Gu Xinghe. Agad siyang lumuhad sa lupa at gumapang patungo sa pinto. Malinaw na hindi ginawa ni Yan Yongpo para pahirapan si Gu Xinghe. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay para makita kung tapat si Gu Xinghe sa kanya. Ang taong may dignidad pa rin ay hindi makikinig sa kanya. Tama na. Ikinaway ni Yan Yongpo ang kanyang kamay at mahinahong sinabi, Gu Xinghe, kung hahayaan kitang putulin ang iyong mga binti at braso, handa ka bang gawin ito? Walang sinabi si Gu Xinghe. Pinaandar niya ang kanyang zinchi at binasag ang kanyang mga paa. Hanggat kaya kong ipaghiganti ang aking ama, handa akong gawin ang lahat, sabi ni Gu Xinghe habang tinitiis ang sakit. Tumango si Yan Yongpo bilang kasiyahan. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, sige, dahil gusto mong maghaiganti, bibigyan ka namin ng pagkakataong maghaiganti sa sarili mo. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Malungkot niyang sinabi, hindi naman ako ang kapareha niya. Hahaha. Siyempre, hindi kanya kapareha. Gayunpaman, gagamit kami ng lihim na pamamaraan para bigyan ka ng lakas, walang pakialam na sabi ni Yan Yongpo. Sa lakas ng $8 na ineksyon sa iyong katawan, ang pagpatay sa kanya, si Qin Yu, ay isang piraso ng cake. Ads by Pop Future. Nang marinig ito, ang puso ni Gu Xinghe ay nagsimulang tumibok ng marahas. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kanyang dibdib at sinabing, gaano ako karapat-dapat na magkaroon ng lakas ng ilang mas mataas. Hahaha. Hindi napigilan ni Yan Yongpo na haplasan ang kanyang balbas at tumawa ng malakas. Mahinahon niyang sinabi, noon, ang iyong ama, at maging ang buong samahan ng martial arts ng Jingdo, ay minsang nakatanggap ng aming pabor. Bilang kanyang nag-iisang anak, paanong wala kang mga kwalifikasyon? Kailangan mo lang sabihin sa amin, payag ka ba o hindi? Payag ako. Pangarap ko ito kahit sa panaginip ko. Mataas ang tono ng boses ni Gu Xinghe, ngunit nakayuko pa rin ang kanyang ulo. Hindi man lang siya nagtaas ng ulo. Okay. Tumango si Yan Yongpo. Nakipagpalitan siya ng tingin sa iba pang mga nakatataas, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, pumunta kayo at hintayin kami sa cultivation room. Mamaya, ibibigay namin sa inyo ang aming espiritual na kapangyarihan at hahayaan kayong maghaiganti ng personal. Oo. Salamat, mga nakatataas. Walang sinabi si Gu Xinghe. Ginamit niya ang kanyang katawan at dahan-daang gumapang patungo sa training room. Bahagyang napabuntong hininga si Yan Yongpo pagkatapos gumapang si Gu Xinghe sa malayo. Masyadong malaki ang binayaran namin para maalis ang Qin Yu na ito, sabi ni Yan Yongpo sa mahinang boses. Oo, ngunit wala tayong ibang pagpipilian. Ang mga taong ito ay palaging maingat. Kahit na ang unang lihim na kaharian ay tinatakan. Ngunit ngayon, upang maalis si Qin Yu, mas gugustuhin nilang ipasa ang kanilang lakas kay Gu Xinghe. Ito ay sapat na upang patunayan kung gaano sila natatakot sa hinaharap na Qin Yu. Kung ipapasa natin ang ating lakas sa Gu Xinghe na ito, mababawi pa ba natin ito? Sa 8 tao, ang nag-iisang babaeng executive ang nagtanong. Walang pakialam na sinabi ni Yan Yongpo, syempre, ngunit kailangan namin ng kooperasyon ni Gu Xinghe. Paano kung hindi siya makikipagtulungan? Tanong ng isang nakatataas. Ads by Pop Future. Bahagyang napabuntong hininga si Yan Yongpo at sinabing, kung gayon, ito ay isang pakikipagsapalaran. Ngunit, ang Gu Xinghe na ito ay isang taong walang gulugod. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob na labanan tayo? Oo, magtiwala kay Gu Xinghe. Mas ligtas ito kaysa hayaang mabuhay si Qin Yu. Hindi na nagsalita pa ang iilan at naglakad na patungo sa training room.
Sa silid ng pagsasanay, si Gu Xinghe ay nakahiga sa gitna ng isang malaking array platform. Ang 8 nakatataas ay nasa 8 magkakaibang posisyon. Sa lihim na wikang sinasalita ni Yan Yongpo, opisyal na nagsimula ang seremonya ng mana. Isang sinag ng liwanag ang kumislap sa pagitan ng mga kilay ng 8 tao. Ito ang kapangyarihan ng kanilang banal na kahulugan. Ang ganitong uri ng pamana ay lubhang nakakatakot. Hindi lamang ito makapagbibigay ng espiritual na kapangyarihan ng isang tao sa kalaban, maaari pa itong magbigay ng kapangyarihan ng banal na pakiramdam ng isang tao. Isang bakas ng sakit ang bumungad sa mukha ni Gu Xinghe. Ang biglaang malawak na divine power ay medyo hindi mabata para sa kanya. Gayunpaman, nagngangalit pa rin si Gu Xinghe at tiniis ito. Ang seremonya ay tumagal ng 1 buong 3 oras. Makalipas ang 3 oras, sa wakas ay nagsimulang kumupas ang ilaw sa array platform. Nagdilim ang mukha ng 8 executive, at ang kanilang panloob na chi ay naging medyo matamlay. Mahina na ikinaway ni Yan Yongpo ang kanyang kamay at sinabing, Gu Xinghe, ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Unti-unting bumabawi ang katawan ni Gu Xinghe sa gitna ng array platform. Sa sandaling ito, sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo, at isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa tingin mo talaga, ako, si Gu Xinghe, ako ay aso, tama. Medyo malamig ang boses ni Gu Xinghe, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumarba sa kakaibang ngiti. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, nakatuon si Qin Yu sa pag-aaral ng formula ng pakikipaglaban. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumibok ang kanyang puso, at ang kanyang kanang talukap ay pumikit ng husto. Napuno ng hindi mapakali na pakiramdam ang puso ni Qin Yu. Kabanata 1149, nakukuha ng kontrabida ang gusto niya. Dahil sa biglaang pagkabalisa na ito, napasimangot si Qin Yu. Parang napuno ng masamang premonition ang puso niya. Dahan daw ang tumayo si Qin Yu at tumingin sa langit. Bagamat wala siyang kakayahang hulaan ang hinaharap tulad ni Tian Jizi, napakasensitibo pa rin niya sa pagkabalisa. Kakaiba. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Hindi niya talaga maisip kung saan nanggaling ang pagkabalisa na ito. Bukod sa 8 nakatataas, tila walang ibang kalaban. Maaaring plano nilang umatake sa pangalawang pagkakataon. Sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Hindi dapat. Hindi na sila makakabalik ng ganoon kabilis pagkatapos ma-intimidate ng iba. Tumayo doon si Qin Yu at nag-isip ng mahabang panahon bago tuluyang umupo. May magandang kasabihan na ang lahat ng pagkabalisa ay nagmula sa kawalan ng lakas. Hangga't ang isang tao ay may sapat na lakas, walang dapat ikabahala sa mundong ito. Tuldok tuldok tuldok. Sa ikalawang Mystic Realm. Ads by Pop Future. 8 matataas na opisyal ang nakapulupot sa array platform, mukhang lubhang nakakaawa. Wala na silang mayabang na tindig, puro galit at panghihinayang sa mukha. Nakatayo sa harap nila ang malaaso na si Gu Xinghe. Sa sandaling ito, unti-unti nang bumabawi ang kanyang katawan, at may evil smile sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba, ako, si Gu Xinghe, ay kusang loob na magiging aso mo? Malamig na sabi ni Gu Xinghe. Sumigaw si Yan Yongpo, Gu Xinghe. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas mo ay ipinagkaloob namin. So ano? Gumisi si Gu Xinghe, naaalala ko lahat ng ginawa mo sa akin. Gu Xinghe, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpayaman sa iyong pamilya? Malamig na sabi ng isa pang mataas na opisyal. Siyempre naaalala ko. Kinagat ni Gu Xinghe ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang tatay ko ay isang nangungunang dalubhasa sa mundo. Kung hindi mo siya niloko para sumali sa Martial Arts Association sa Jingdo, hindi sana siya haantong sa ganito. Gumamit ka ng matatamis na salita, pananakot, at pang-akit para kontrolin ang aking ama at pretuhin siya bilang iyong lingkod. Gusto mo bang magkaroon ako ng pabor sa iyo? Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Yan Yongpo. Hindi niya inaasahan na si Gu Xinghe, na nakayuko at nagkukusot kanina lang, ay magiging ganoong tao sa isang kisap mata. Gayunpaman, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa paghuhugas ng utak. Gu Xinghe, upang hayaan kang maghayganti, ibinigay namin ang lahat ng aming lakas sa iyo.
Ngayong nagawa mo na ito, hindi mo ba ginagantihan ang kabaitan ng may puot? Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, isang bakas ng kapahamakan ang sumilay sa mga mata ni Gu Xinghe. Ikinumpas niya ang kanyang malaking kamay at sinampal ang mukha ni Yan Yongfu. Bagaman ang lakas ng sampal na ito ay hindi mahusay, ito ay labis na nakakainsulto. Ads by Pop Future. Kinokontrol nila ang Martial Arts Association sa Jingdo sa loob ng maraming taon at maaaring ituring na pinakamalakas sa mundong ito. Matagal nang may nang-ahas na tretuhin sila ng ganito. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Madilim na sabi ni Gu Xinghe. Pinatay mo ang aking ama. Nakita mong hindi kalaban ng tatay ko si Qinyu, kaya kinuha mo ang kanyang katawan at sinubukan mong sirain ang sarili. Kasali si Qinyu, at ikaw din. Nang marinig ito, agad na namutla ang mukha ni Yan Yongfu. What do you want? Malamig na tanong ng isang higher up. Hahaha. Hindi napigilan ni Gu Xinghe ang tawa. Tumalikod siya bigla at sumigaw, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng ganito. I will treat you the way you treat me. Pagkatapos, biglang iniunat ni Gu Xinghe ang kanyang palad. Sa isang iglap, lumabas ang mga gintong tanikala mula sa kanyang palad. Isang kabuoang 8 chain ang dumiretso sa glebela ng 8 mas mataas. Ang mga kedena ay lumubog sa glebela ng 8 mas mataas, na hinaila silang magkasama. Pagkatapos, biglang hinaila ni Gu Xinghe gamit ang kanyang kamay. Ang mga agos ng banal na kahulugan ay talagang pilit na hinugot ni Gu Xinghe. Gu Xinghe, ano ba talaga ang gusto mo? Medyo nag-aalalang sabi ni Yan Yongfu. Gumisi si Gu Xinghe, dahil sinabi kong hindi kita papatayin, hindi kita papatayin. Ginamit niya ang 8 kedena na ito upang pagsamasamahin ang 8 mas mataas. Kahit anong pilit nila, hindi sila makatakas. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumalikod si Gu Xinghe at lumabas ng pinto. Ads by Pop Future. Kapag napatay ko si Qinyu, sasabihin ko sa iyo, nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Aba, kailangan ko pang magpasalamat sa kapangyarihan na ibinigay mo sa akin. Para mabayaran kita, hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw pa. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Gu Xinghe at naglakad palabas. Sa sandaling ito, ang lakas ni Gu Xinghe ay umabot na sa hindi kapani-paniwalang antas. Nahigitin pa ng kapangyarihang ito ang alinman sa 8 matataas na opisyal. Si Gu Xinghe, na tila kumakaway sa kanyang buntot at humihingi ng awa, ay talagang napaka-ambisyosa. Kung hindi siya gumamit ng napakaraming kasuklam-suklam na pamamaraan para kontrolin ang JINGDU Martial Arts Association. Ang Martial Arts Association ng Jingdo, babawiin ko ito sa paraan ng pagkawala ko. Malamig na ungol ni Gu Xinghe. Pagkatapos, humakbang siya patungo sa lagusan. Tuldok. Sa sandaling ito, naiintindihan pa rin ni Qinyu ang formula ng fighting character. Si Jiang ay gumamit siya ng 32 araw upang maunawaan ang ika-5 antas, habang si Qinyu ay gumugol ng 3 buong araw mula sa ika-4 na antas hanggang sa ika-5 antas. Sa 3 araw na ito, hindi kumain o uminom si Qinyu. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang maunawaan ang formula ng fighting character. Buzz! Sa sandaling ito, isang nagliliyab na liwanag ang biglang kumislap sa kalangitan. Pinalot ng liwanag na ito ang lupa at tinakpan ang buong pangalawang Mystic Realm. Ikalawang Mystic Realm, ako, Gu Xinghe, am back. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa kalangitan ng ikalawang Mystic Realm. Maraming tao ang nagulat sa boses na ito. Nagmamadali silang lumabas at tumingin sa langit. Narinig din ni Qinyu ang malakas na sigaw na ito. Gu Xinghe. Bahagyang sumimangot si Qinyu at nagmamadaling tumakbo palabas ng main hall. Nakita niya ang isang binatang nakasuot ng puting nakatayo sa ere. Nasa likod niya ang mga kamay habang nakatingin sa lahat. Kabanata 1150, ang kapangyarihan ng isang makapangyarihang figure. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Gu Xinghe ay naglalabas ng napakapangit na aura. Parang isang malawak na karagatan, umaalon sa ibabaw. Walang nang-ahas na huwag pansinin ito. Naramdaman din ni Qinyu ang sobrang nakakatakot na panloob na chi na pinakawalan sa kanyang katawan.
Ang panloob na chi na ito ay nalampasan pa ang sa 8 na katataas. Gu Xinghe. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Qinyu. Nang marinig ang boses ni Qinyu, biglang tumingin ang mga mata ni Gu Xinghe. Isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, dumiretso sa Qinyu. Nanginginig ang mga paa ni Qinyu, at ang kanyang katawan ay umangat sa hangin, lumampas sa maliwanag na liwanag. Boom! Ang maliwanag na liwanag ay tumama sa lupa, na lumikha ng isang malaking bunganga. Gu Xinghe, bakit ka nandito? Tanong ni Qinyu na may malamig na mukha. Ako dapat ang magtatanong sa iyo nito. Huwag kalimutan, ito ang tahanan ko. Sigaw ni Gu Xinghe. Ngayon, sasabihin ko sa iyo na ako, si Gu Xinghe, ay talagang babawiin ang nawala sa akin. Dahil doon, hindi nag-aksaya ng oras si Gu Xinghe at nakarating siya sa harap ni Qinyu sa isang kisap mata. Ang napakabilis na bilis na ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Qinyu. Bago pa siya makapag-react, naihampas na ni Gu Xinghe ang kanyang palad kay Qinyu. Si Qinyu ay walang oras upang umiwas at maaari lamang i-activate ang kanyang berdeng kahoy na tunay na katawan. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa kanyang harapan at pilit na nilalabanan ang palad na ito. Ads by Pop Future. Bang! Ang buong katawan ni Qinyu ay agad na bumaril patungo sa lupa. Boom! Tulad ng isang gintong ball ang apoy, ang katawan ni Qinyu ay lumubog sa lupa, na lumikha ng isang malaking hukay na mahigit 10 metro ang lalim. Nakakatakot na kapangyarihan. Pumangon si Qinyu mula sa lupa, at hindi maiwasang magbago ang kanyang mukha. Ang tila ordinaryong palad na ito ay direktang binasag ang berdeng kahoy na tunay na katawan. Alam ni Qinyu na ang Gu Xinghe na nasa harapan niya ay tiyak na hindi ang mahinang Gu Xinghe mula noon. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na maging pabaya at agad na isinaaktibo ang ika-4 na antas ng formula ng pakikipaglaban sa salita. Ang isang nakakatakot na pag-agos ng tunay na chi ay sumambulat mula sa hukay, tulad ng isang haligi ng liwanag, na tumutusok diretso sa kalangitan. Nang makita ito, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Gu Xinghe. Pagkatapos ay huminga siya ng malamig, hindi nakakagulat na matatalo mo ang aking ama. May kakayahan ka. Sa sandaling ito, lumabas si Qinyu mula sa hukay. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Gu Xinghe sa kanyang harapan at malamig na sinabi, Gu Xinghe, tila nakinabang ka ng husto mula sa unang Mystic Realm. Cut the crap. Pumunta ako dito ngayon para maghiganti. Hindi na nagsalita pa si Gu Xinghe at direktang sumampal sa hangin. Isang malaking palm print ang agad na tumama kay Qinyu. Galit na sigaw ni Qinyu, namumula ang mga ugat sa kanang braso, at pagkatapos ay bigla niyang ikinuyom ang kanyang kamao para salubungin ito. Boom! Ito ay isang lubhang nakakatakot na banggaan, ang mga alon ng panloob na chi ay mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon. Ads by Pop Future. Kahit na ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling hinaranggan ito, sila ay pinalipad pa rin. Hindi pagmamalabos na sabihin na kahit na ang pangalawang mystical realm ay hindi makayanan ang ganoong malaking labanan, at sunod-sunod na lumitaw ang mga bitek. Si Qinyu ay nasa masamang kalooban din. Halos mabali ang braso nitong sampal. Ang malakas na puwersang tumagos ay naging sanhi pa ng walang tigil na pagdugo ng kanyang katawan. Sa pagtingin kay Qinyu na nahihirapang kumapit, isang bakas ng pangungutya ang sumilay sa mukha ni Gu Xinghe. Kung makayanan mo ang isang sampal, paano naman ang pangalawa? Hindi na nagsalita pa si Gu Xinghe at nagpadala ng isa pang sampal. Nag-overlap ang dalawang palad, at hindi na kinaya ni Qinyu. Bumagsak ang katawan niya sa lupa. Itong si Gu Xinghe, paano siya magkakaroon ng ganitong uri ng lakas? Bulalas ng isang tao. Malamig na tiningnan ni Gu Xinghe si Qinyu. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at walang pakialam na sinabi, Qinyu, hindi mo ako kakampi. Lumuhad ng masunurin at yumoko. Siguro maaari kung isaalang-alang na iligtas ka. Gayunpaman, paano aaminin ni Qinyu ang pagkatalo? Muli siyang tumayo mula sa lupa. Sa ilalim ng pagpapahusay ng formula ng fighting, umaapaw ang kanyang fighting spirit. Ang isang suntok ay makakasira ng 10,000 diskarte. Hindi na nagsalita pa si Qinyu.
Ang kanyang panloob na chi ay natipon sa kanyang kanang kamao at malakas na binangga si Gu Xinghe. Gumuso si Gu Xinghe. Itinaas niya ang kanyang kamay at casual na hinawakan ang kanyang kamao. Sa sandali ng banggaan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Ang lakas ng suntok na ito ay higit pa sa inaakala niya. Ang liwanag na nakapalibot sa kanyang palad ay agad na nabasag, at ang kanyang palad ay halos magkapira-piraso. Bahagyang sumimangot si Gu Xinghe at nagmamadaling bumaril pabalik. Ads by Pop Future. Napatingin siya sa kanang kamay na malapit ng sumabog, at baka sa mukha niya ang pagkatuwa. Kamangha-manghang, kamangha-manghang. Tumawa ng malakas si Gu Xinghe. Hindi ko inaasahan na kaya mo akong saktan sa kalagayan ko ngayon. Medyo pangit ang ekspresyon ni Qin Yu. Ang suntok ngayon ay pinakawalan sa ilalim ng pagpapahusay ng downward formula. Ngunit kahit na ganoon, nagawa pa rin ni Gu Xinghe na makayanan ito. Isang kamay lang ang nasugatan niya, at maging ang braso niya ay buo. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang maaari kong gawin, sabi ni Gu Xinghe na may malamig na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga daloy ng tunay na enerhiya ay natipon sa kanyang palad. Tuyaw Sacred Seal. Pulong ni Gu Xinghe, at isang malaking selyo ang lumitaw sa kanyang palad. Bahagyang idiniin niya ang kanyang kaliwang kamay, at ang malaking selyo ay sumipol pasulong. Ang malakas na pressure ay halos hindi na makatayo ang mga tao. Lahat ng tao sa loob ng radius ng ilang kilometro ay agad na hinampas sa lupa. Bago dumating ang dakilang tatak, nagsimulang mabasag ang lupa. Ang walang laman sa paligid ay parang basag na salamin, na gumagawa ng malalakas na kalabog. Nang makitang ang dakilang selyo ay palapit ng palapit sa lupa, sa wakas, ang nakapalibot na Pavilion Master at ang iba pa ay hindi na nakayanan. Ang kanilang mga katawan ay biglang dumaikit sa lupa, at ang mga bakas ng dugo ay lumitaw sa kanilang mga katawan. Pilit na nilabanan ni Qin Yu ang pressure. Itinaas niya ang kanyang mga braso, at ang gintong liwanag ay bumungad sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang salubungin ang dakilang selyo. Ang dakilang selyo ay parang isang matayog na bundok, at ang presyon ay napakatindi. Pilit na umungal si Qin Yu, at mahigpit na hinawakan ng kanyang dalawang braso ang dakilang selyo. Ang gintong liwanag ay sumikat mula sa kanyang katawan at kumalat sa lahat ng direksyon. Umungol si Qin Yu. Naibigay na niya ang kanyang lakas hanggang sa limitasyon, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang pagdurog na panggigipit ng Great Seal. Nagsimulang damyugo ang bawat butas ng katawan ni Qin Yu, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang pumutok sa bawat pulgada, na parang isang lindol. Boom! Sa wakas, hindi na nakayanan ni Qin Yu. Ang kanyang katawan ay walang awa na dinurog sa ilalim ng Great Seal.